Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Ang mas sponsor po natin ngayon, ang Cofradia. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad de Manila para sa kanilang anniversary. Pasasalamat din nila Enenita Kaskasan and Family, Wilma Domingo, Katrina Elfa, Lourdes Elfa, Erica Takeyuchi, Bong and Helen Adon and Family, Heather Niarus Publico, Banji Villanueva and Family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez Family, Elena Agus and Family, Nikki Rabaya, Pilarca Family, Veronica de Vera, Helen Rosita Lucindo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Waldin ang Portil Family, Rafael Francisco, Leticia Tomines para sa kanyang kaarawan. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling, Edward Namit, Hasmin Sevidia Lim, Maribeth Turuin, Amalia Genyuso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilen Pontenilis, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bolanade, Enrique Alfaro, Rosine Correa, Jo Katrina Brotonil, Evangeline Lacap, Sairina Harley D., Sinaida Arsi, Rafaelito Francisco, Herman Bayolita, Julita Dicina, Lolita Lagman, Carmelita Lakerma Lagidan, Elisa Prias, Prince Hermer Palma, Emerlita Kenyada, Josephine Prondente, Yolita Samio, Ruda Ekporida, Christy Lim, Marivic Palarca, Estelita Ruth and Elio Santos, Eva Samio, Lolita Ranchero, Maria Ordinia, Edna Plasio, Maria Clara Torrefil, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Ginalen Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonesili, Catalina Alba, Rolando Acuña, Elvira Ontalan, Enrique Abalaterio Jr., GVP, Los Manalo, Josefa Abaygar, Julius Gudito, J.U. Campos, Aileen Aranas, Grace Ablanes, Jose Pero, Rosalinda Mupas, Alejandro Fernand Rubio, Maria Saibel Sintino, Tidi Bagyo, Lee Eranista, Nimya Siladan, Erasmo Bilo, Jel Andigna Kalina, Raul Rodriguez, Minchi Basco, Emmanuel Adelina Gambwa, Eleanor Omali, Mardi Agtarap, Linda Oronsi, Lydia Kaskasan, Emma Ahok, Sinilago, Mary Bersil, Maghanoy, Yolanda Bismanos, Margarito Batuhan. Natatanging kahilingan, Lo Alcober, Stephen Court Rubles, Carlito and Aurora Madayag and Family, Cherry Manchano, Hernando Quaterno, Arcilia Family, Lydia Kaskasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Jilit Yupangkong, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hasil Oy, Priya Martinez, Nikki and Cha Martinez, Aherico Pixon, Banje Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marita Garcia and Family, Nestor Pajardo, Andy Pajardo, Roger Paostino, Tuti and Edna de Ramos, Albi MacGregor, Albano, Emerson, Manahan, Edeline Pereira, Judith Asuncion, Alexa Ortiz,
Eline Jane Tan, Grace Ann Hershey Berbosidad, Pero family, Maria Elena Stanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Dario, Dorotea, Father Odon Di Castro, Monsignor Albert Binus, Alicia, Father Angelino De Fio Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestuni, Mary Ann, Arnel Balsi, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Mary Jean, Sheila Ann, Amelia, Sulita Ann Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Myrna Mindanyo, Jose Noli and April Rose Culinaris, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano Hector, Karangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Raimundo and Paulina Aragusa, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Doktora Julianito and Lorna Mercado, Eric, Pasita, Leonora, Edelberto, Leonardo, Godolfredo Sr., Monsignor Josefino Ramirez, Rinaldo, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo, Maranasan Sr., Ugi, and Jason Gamba, Carl, Magundayaw, Delia Camba, Rodolfo Periata Sr., Rinaldo, and Rogelio, Ignacio Jr., Tisi David, Robiti Pon, Aurora, Renato Oy, Paterno Luz, Princess Maria Acosta, Lorita Payas, Corazon Pelomino Sabiron, Lucina Castro Cruz, Erwin Bismanos, Bernardo Cabrera, Francisca Magbitang, Rosita Harder, Herminio Villanueva, Norma, Romel, Franz, Adrisito Tacorda, Elizabeth, Engraciano Labnao, Senyor, Benedicta Francisco, Fermin, Elisa, Asuncion, Jose Senior, Rodolfo Jimenez, Emia, Jose Pagaufo, Pedila Cataliho, Bernardo, Adorado Siban, Juanita Lacap, Tricia Bonifacio, Andres, Adoracion Alfano, Hansel, Palarca, Edita and Roberto, Cortil, Gilbert, Alex, Manilao, Maribel, Mercy, Amanda, Joshua, Rosalio Balane, Walter, Arturo, Odbiar, Juan Muran, Bino, si Matubang, Maria Ana Caspi, Diomedes, Remedios, Adradi, Alexis, Emerita, Yunila, Milanio, Janjan Turis. Para sa lahat ng kaluluwa, ala ni Venus Morancel, magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman
ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Tom Kalingasan, kasama ang ating dating kura paroko, Reverend Father Jeremiah E. Advento. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo. Ipinapanalangin ng Ina Birhen upang kahiling ay kukunin. Ngayon ay nag-ipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalad ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng paggunita po sa mahal na ina ng Hapis, Our Lady of Sorrows. At ngayon din po ating ginugunita ang anibersaryo ng Confradia ng Nuestra Señora de la Soledad. Tayo po'y mapalad sapagkat kasama natin ang ating dating kura paroko, si Father Jerry Adviento. At sa misang ito mga kapatid, ating itaas sa Panginoon lahat ng ating hapis na nawa ang ating mga hapis sa mundong ito. Katulad ng ating mahal na ina, ating babatahin ng may pagmamahal para sa kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, amin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaysa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ulitin po nating lahat. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo po ako ay lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupit ang aking dalangin. Laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko, aking kalitasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin,
sa patibong nila at umang nabitag sa mga kamay mo. Habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas ko, tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit opoon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mo. May takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang nanangatiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Yahan po ang lahat ng makasapi ng Kofradiya na Nuestra Señora de la Soledad de Manila na tumayo po patungo sa harap ng altar. Ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya'y nasugatan sa talim pinaglagusan sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot tigib ng luha, ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos Anak. Puspos ng kapig
hatian, ang inang maaasahan ng kanyang nililingan. Sinong hindi maaawa sa inang luha ng luha sa anak niya na magsisisi sa pagbuhay na mabuti sa inang nalulumbay. Dahil sa pagkakasala ng lahat, kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na nangalas ng inang nalilingat ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis, sa pagtanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay sa taglay mong kalungkutan, sa aming manunubos. Mahal namin Inang Birhen, kami ay iyong akayin, damayan ang iyong anak. Sa sugat ni Jesucristo, gawin kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tinis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng huwaran sa galak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng poong Jesucristo. Sa sugat
kasiyahan pag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo ang karamay niya tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lupos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinaspasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil iyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa na maimbitahan na makipagdiwang ng pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina na nagdadalamhati. At kanina, sabi ni Father, sabi na ikaw na Father ang mag-homily. So siya ang presider, kaya ako ay masunurin. At tinanggap ko yung kanyang utos na magbahagi sa umaga na ito. So sa araw na ito, sa mga oras na ito, nasa Korea sana ako. Ngunit po, nasa Korea sana. Ngunit nung last week, nag-text ang aking mga kasama na sinabi, "Father, hindi approve ang visa mo." So dalawa kami ni Eman sa Korea sana. At noong marinig ko mabasa ko yung text na iyon, hindi ko alam kung ano yung aking mararamdaman. Ako ba ay malulungkot?
or okay lang. Ngunit habang pinagninilayan ko, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko nararamdaman yung lungkot. No? So, nasa opisina kami noon, tinitingnan ko siya, alam kung ano yung kanyang damdamin, pero sa akin, parang tahimik lang. Ngunit sinasabi ko na parang hindi ko nararamdaman naman yung lungkot sapagkat, siyempre, oo na, nandun yung panghihinayang, bayad na lahat. Bayad na yung plane ticket, bayad na yung accommodation, bayad na yung tour. Yung pagpunta na lang talaga ang kulang. Sabi ko, nanghihinayang ba ako? Lungkot ba ako? Ngunit ang pumapasok sa isip ko, ang lahat ay biyaya. Dapat ba akong malungkot? Or dapat kong isipin na iba ang gusto ng Diyos? At panalangin ko na lamang noon, sana maunawaan ko, sana makita ko kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya't kagabi, noong ako ay i-text ni Badad, i-chat ni Badad, sabi ko, siguro kalooban ng mahal na ina na hindi ako matuloy sa Korea at mapunta sa Kamba upang makipagdiwang sa kapistahan ni Maria na nagdadalamhati. So ang ating pagdiriwang po ngayon, kapistahan ng mahal na ina ng nagdadalamhati, ay paggunita sa mahal na Birheng Maria na nakiisa sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. Kaya nga ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay ginagawa pagkatapos ng pagdiriwang natin ng pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoon. Ito ay pagpapakita ng pakikibahagi ng mahal na Birheng Maria sa pagpapakasakit, pagkamatay ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Simeon sa mahal na Birheng Maria, dahil dyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Kaya't kung tinanggap ni Jesus ang kanyang krus, kapag hinarap ni Jesus ang kanyang krus, yun din ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Sa kanyang pagtanggap bilang ina ni Jesus, sa kanyang pagtanggap sa kanyang papel bilang ina ng manunubos, tinanggap din ni Maria ang lahat ng kahulugan nito, pati ang pagtanggap ng krus. Kaya't ito yung unang mensahe na nais nating iparating sa umaga na ito. Katulad ng mahal na Birheng Maria, tanggapin din natin, pasanin din natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, himutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi ba't sinasabi na si Maria ang unang alagad, si Maria ang unang tagasunod ng ating Panginoon? Kaya't kung si Jesus ay nagpasan at nagpakasakit sa krus, kung si Jesus ay tumanggap at umakap sa kanyang krus, yun din ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Buong puso na tinanggap niya, buong puso na nakiisa siya sa pagpapakasakit, sa pagtanggap ng krus ng Panginoon. Kaya't ito rin yung hinihingi sa atin. Wala tayong kaugnayan sa ating Panginoon. Wala tayong kaugnayan sa mahal na Birheng Maria kung tinatakasan natin, tinatalikuran natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Alam naman natin na kapag sinabing mga krus na dumarating sa ating buhay, maaring ito yung mga obligasyon natin, maaring ito yung mga consequences kasama ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. So, ang unang punto natin, wala tayong kinalaman kay Jesus, wala tayong kaugnayan kay Jesus, wala tayong kaugnayan sa mahal na Birheng Maria kung hindi tayo marunong na tumanggap sa mga krus, mga pasakit at mga problema sa buhay. Pangalawa, ang pagtanggap ni Maria sa krus ng ating Panginoon ay dahil sa kanyang kababaan ng loob. Hindi ba't noong siya ay dalawin ng anghel at sabihing maging ina ng anak ng kataas-taasan, Maria ay nagpakababa. Sabi niya na, ako ay alipin ng Diyos, kaya't mangyayari sa akin ang iyong sinabi. So katulad ni Jesus na mababa ang kalooban, hindi ba't sinabi rin ni Jesus, matuto kayo sa akin, ako ay maamo at mababa ang kalooban.
ganun din ang mahal na Birheng Maria. Ako ay alipin ng Panginoon at sa kababaan ng loob ng mahal na Birheng Maria, nagawa niya na tanggapin ang kanyang pakikiisa sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Kaya nga't sinasabi sa atin na kailangan ng kababaan upang ikaw ay marunong tumanggap ng pagpapakasakit. At kung tayo ay nagpapakasakit, yun ay tanda na tayo ay nagmamahal. So, pagpapakababa na nag-uudyok sa atin upang tanggapin ang mga pagpapakasakit sa buhay, at ito ay tanda ng pagmamahal. Hindi ba't ganun kayo na mga magulang? Hindi ba't ganoon yung mga nagmamahal? Dahil sa sila ay nagmamahal, nagagawa nila na tanggapin ang mga pagpapakasakit sa buhay. Katulad kunwari ng ina o ng ama na nagsasakripisyo, kinakalimutan ang mga comfort sa kanilang buhay, maibigay lamang nila, matustusan lamang nila ang pangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. So nagagawa nating magpakasakit sapagkat tayo ay nagmamahal at iyon ay nagsisimula sa kababaan ng ating kalooban. Hindi ba't ganun din naman ang ating Panginoon? Nagawa niyang tanggapin ang kanyang krus. Nagawa niyang tanggapin na magpakasakit sa krus dahil sa kanyang pagmamahal. So, ganoon din ang mahal na Birheng Maria dahil sa mahal niya ang kanyang anak na si Jesus. Dahil na mahal tayo ng mahal na Birheng Maria, nakiisa siya sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Ang pangatlong punto natin, dahil sa ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ni Jesus, pagmamahal ng mahal na Birheng Maria, tayo na sumusunod sa Kanya ay hinihingi rin na magmahal. Hindi ba't sinasabi sa atin, love begets love? Ang pag-ibig ay sinusuklian ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay tinutumbasan ng pag-ibig. Dahil sa ang ating Panginoon ay nagpakasakit, dahil sa ang mahal na Birheng Maria ay nakiisa sa pagpapakasakit ni Jesus, tayo na sumusunod sa Kanya ay hinihingi din na tumbasan ang pagmamahal na iyon, pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Kaya't ito rin ang mag-uudyok sa atin upang tanggapin ang mga paghihirap at pagpapakasakit. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin dahil kasama ako ang 7 taon na anibersaryo ng pagkakatatag ng Kopradiya ng Nuestra Señora de la Soledad. At tulad ng sabi natin, ang hamon sa atin ng mahal na ina na nagdadalamhati ay magmahal kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap natin at pagtanggap natin ng mga paghihirap at pagpapakasakit sa buhay. Alam natin na sa ating paglilingkod, sa pagtupad natin sa ating tungkulin, hindi madali. Maraming hirap, maraming pagsubok, maraming mga problema. Ngunit kung tayo ay tunay na nagmamahal, hindi tayo sumusuko. Naharap natin ang mga problema na ito. Hinaharap natin ang mga pasakit na ito. Sapagkat tayo ay may kaugnayan kay Jesus, tayo ay may kaugnayan kay Maria na nagpakasakit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Etong mahal natin si Jesus, mahal natin ang mahal na Birheng Maria, mamahalin natin ang Kopradiya ng Nuestra Señora de la Soledad. Kahit na ito ay nangangahulugan ng mga pasakit, mga problema, mga pagtitiis sa buhay. So ito po ang mensahe sa atin. Ito ang paalala sa atin. Pag tayong sumuko kahit mahirap pa ang lahat sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Kasama ni Maria, ang nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam, ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kami nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang lumanap ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunditain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang paggunita sa dakilang kapistahan ng mahal na inang nagdadalamhati. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birhen, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, sa kaitaasan, Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kami. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Nicolas de Tolentino at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aagis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kamahayapaan. Tinuhod na po ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pagtitiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan po ang lahat ng mga kasapi ng Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad di Manila na tumayo at magtungo sa harapan ng altar. Mga minamahal na kapatid, sa inyo ay pinagkakatiwala ang isang dakilang atas na gawain. Kayo ay dapat na maging ulirang Kristiyano sa pananampalataya at pamumuhay. Sikapin ninyong maging laging masigasig sa pagganap sa kahulugan ng banal na pagsasalo ng pagkakaisa at pag-ibig. Sa inyong paglilingkod bilang mga miyembro ng Cofradia ng Nuestra Señora de la Soledad de Manila, sikapin ninyong tupdin ang utos ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pagmamahal sa kapwa-tao. Noong huling hapunan, kalakip ng pagbibigay ng kanyang katawan para pagsaluhan, inihabilin niya sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Kayo ba ay nakalaan na maglingkod upang may palaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad at upang mapaglingkuran ang Panginoon at madulutan ang pag-unlad ng simbahan? Kayo ba ay nakalaan na maging mapagmalasakit at magalang sa inyong paglilingkod? Mga ginigiliw kong kapatid, tumayo po tayong lahat at manalangin tayo ng may tiwala sa Diyos Ama upang pagpalain niya ang mga kapatid nating ito na hinirang niya upang maging mga kasapi ng Cofradia ng Nuestra Señora de la Soledad. Ama naming mapagmahal, tinawag mo ang mga anak mong ito bilang mga tagapaglingkod ng iyong simbahan at tagapagpalaganap ng debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad. Ngayon ay pinagdiriwang nila ang kanilang ika-7 taong anibersaryo. Igawad mo sa kanila ang lahat ng pagpapala at biyaya. Pagkalooban mo sila ng pananampalataya at masidhing pagmamahal sa paglilingkod at pag-aalay ng sarili. Habang ipinapalaganap nila ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad, ito nawa ay maging kasangkapan upang mas lalong lumalim ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa pamamagitan ni Maria, makilala nawa nila ang iyong anak na si Jesus sa banal na Eucharistia at sa sakramento ng pakikipagkasundo. Nawa ang kanilang debosyon ay maging isang misyon. Misyon na ipalaganap ang iyong salita at biyaya, lalo na sa mga maralita. Sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. O mahal na Birhen ng Soledad, Reyna at Ina ng Maralita, basbasan, tulungan at ipanalangin mo po ang mga anak mong ito na nag-aalay ng sarili para sa paglilingkod. Balutin mo po sila ng iyong makainang manto. Amen. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa ika-7 taong anibersaryo ng Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad de Manila,
mula sa sambayanan ng Nuestra Señora de la Soledad, kasama ang ating Kora Paroko, Reverend Father Douglas Badong. Ang taos-pusong pasasalamat sa ating butihing paring panauhin, Reverend Father Tom Kalingasan. Maraming salamat po. At sa ating butihing dating Kora Paroko na siyang kasama natin sa mahalagang araw na ito, Reverend Father Jerry Advento. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay nayalay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagmata ng kasakit, dahil sa Diyos na akas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y huwag pababayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay aligo, mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagmata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. Koprapi